Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga estudyante sa 11 Galilee. Nandito naman po ulit tayo upang pag-usapan ang isa sa mga importanteng topic o formula sa chemistry. Katulad po na nakikita niyo po sa inyong screen, pag-uusapan po natin ngayon ay yung tinatawag po natin na chemical formula. Okay? Sa ating past lesson o past video po natin, napag-usapan po natin kung paano po i-determine ang empirical formula. So yung knowledge tungkol po doon sa ating past video ay gagamitin nyo po ngayon dito sa pag-determine naman ng molecular formula. So ano nga bang molecular formula? So i-define po natin ang molecular formula, then ipag-compare po natin sa empirical formula, no? So it is defined as the actual or true formula of the compound that shows the exact number of atoms. Take note, exact number of atoms of each element present in one molecule of the compound. Unlike po sa empirical formula, sa ating pong huling video, sabi nga po doon, ang empirical formula ay siya po yung pinaka-simplest formula of a compound, no? And it gives the smallest whole number ratio of the atoms that make up the compound. Samantalang sa molecular formula, ibinibigay na po dito, no, yung exact number of atoms ng bawat element na bumubuo sa isang compound. Yun po yung tinatawag po natin na molecular formula. Kung naalala ninyo yung ating video po about sa empirical formula, so meron po dong mga steps na sinusunod para po ma-determine yung empirical formula ng isang compound. So ganun din po dito sa molecular formula. So para po mas madaling i-determine ang molecular formula, so may mga steps din po tayong susundin. So A, or number 1, find the empirical formula. So the first thing that you have to do is to find the empirical formula of a compound. Kapag po hindi given ang empirical formula sa problem mismo, so you have to determine, no, its empirical formula gamit po yung tinatawag po nating percentage composition ng bawat element. Yun po ay given sa problem. For sure, alam nyo na ngayon kung paano mag-determine ang empirical formula kasi yun po yung ating past lesson. Number 2, after po natin na ma-determine ang empirical formula, ngayon, i-compute naman natin yung molar mass ng empirical formula sa step 1. Okay? So, mas madali din ito, no? Kasi nagkaroon na po tayo ng discussion din dito sa ating unang video kung paano po i-determine yung molar mass ng isang substance. Ang ginagawa lang po natin dyan ay kinukuha lang po natin yung subscript ng bawat element sa formula and then minumultiply po natin sa kanilang atomic mass. So therefore, gamit po yung atomic mass, ma-determine po natin yung molar mass ng empirical formula. Okay? So number 3, divide the given molecular mass of the compound by the molar mass of the empirical formula to get the multiple of the empirical formula. So, given po lagi ang molar mass ng compound o molecular mass ng compound sa problem. Ang hindi lang po given doon ay yung molar mass ng empirical formula. Kasi ang molar mass po ng empirical formula ay silog na po natin sa step number 2. Okay? Sa madaling salita, mas madali pong gawin ang step number 3. Kasi yung given molecular mass sa problem at yung na-compute po nating molar mass na empirical formula sa step 2, di-divide lang po natin yung dalawa. So, gamitin po natin yung formula po na ito. So, x, sabihin po natin yung x ang hinahanap po natin sa step 3. Given molecular mass, given po yan sa problem, over molar mass, na-compute na po natin sa step 2. So, ang gagawin lang po natin dyan ay isa-substitute lang po natin yung mga data sa mismong formula. That is step 3. So the last step, step number 4, is multiply the subscript of each atom in the empirical formula by the multiple to get the molecular formula of the compound. Yung multiple po na binabanggit po rito, ito po yung answer na nakuha po natin sa step 3. No? Kung ano man ang value nun. Multiply lang daw po natin sa subscript ng bawat element or atom sa atin pong na-compute sa step number 1 na empirical formula para makuha po natin yung molecular formula ng compound. Gamitin po natin
yung formula po na ito, no? So yung MF stands for molecular formula is equal to parenthesis empirical formula times X. Yung X po natin dito, ito po yung value na na-determine po natin sa step 3. Ito po yung tinatawag na multiple. It can either be 2, 3, 4, o pwedeng 1. So, ang gagawin po natin dyan ay i-multiply lang po natin sa bawat subscript ng empirical formula. Kung ano man po yung mga element na doon at kung ano man po yung number ng atom, so i-distribute po natin o i-multiply po natin yung X doon po sa mga number na yon. So yan na po yung 4 na steps in determining the molecular formula of a compound. Ngayon ang gawin natin ay isolve natin yung problem na to, i-employ po natin yung 4 na steps po na yan in determining the molecular formula of a compound. So ito po yung problem. Find the molecular formula of a compound with a molecular mass of 32 grams per mole in percent composition of 87.5% for nitrogen and 12.5% for hydrogen. So kung mapapansin nyo po, no, dito po sa problem, binigay na po mismo yung molecular mass or molar mass ng substance, no, which is equal to 32 grams per mole. At the same time, yung percentage composition ng bawat element na nitrogen at hydrogen. Kasi hindi po agad ibinigay yung empirical formula. So kinakailangan pa natin i-determine empirical formula, and that is the first step. So ang first step po natin ay determine po natin ang empirical formula. Okay? Siyempre, kailangan po natin yung percentage composition bawat element, no? Ibinigay po sa problem. So ang given po dyan ay ang percentage composition ng nitrogen, which is equal to 87.5%. Ganon din po sa hydrogen, which is equal to 12.5%. Ang next step po natin ay palitan po natin yung percentage sign ng grams. So pareho po ang value. Ang magpapalit lang po ay yung unit na percent tsaka yung grams. So therefore, ang magiging value po in grams ay 87.5 grams na nitrogen and 12.5 grams naman sa hydrogen. So after po natin makuha yung mga masses ng dalawang element na nitrogen and hydrogen, ang next step po natin dyan para makuha po natin yung empirical formula ay i-change po natin yung grams into number of mole. Okay, kung naalala nyo po ang ating pong video about sa empirical formula, yun po yung susunod nating step. Okay, kunin po natin. So ang gagawin po natin dyan, kunin po natin yung masses ng dalawang nitrogen. So sabi ko nga po kanina, 7.5 grams sa nitrogen at 12.5 grams naman sa hydrogen. Sa pagkuha po ng number ng mole, kinakailangan po natin ng molar mass. No? Kapag element, ang molar mass nakadepende po yan sa atomic mass na makikita po sa periodic table. So kung titingnan nyo po, consult nyo po yung periodic table, ang atomic mass or atomic weight po ng nitrogen is equal to 14. Since siya po ay molar mass na, kaya po ang unit ay naging grams per mole. Ganoon din po ang hydrogen. So 1 po ang kanyang atomic mass rather. So therefore, ang kanyang molar mass ay 1 grams per mole. I-cancel out po natin yung unit na magkakapareho. No? In this case, yung unit po ng grams po yun. Tanggalin po natin. So kung mapapansin niyo, ang natira na lang pong unit sa parehong number ay mole na lang. Which is yun po yung kailangan po natin. Okay, i-simplify po natin. I-divide po natin yung 87.5 sa 14. So lalabas po dyan ay 6.25 mole. So 12.5 over 1, siyempre 12.5 mole siya. Okay? So after that, ang gagawin po natin ay i-divide po natin, no? So all the values obtained by the smallest value to get the smallest possible whole number ratio. So sa makituwid, sa dalawang element na nitrogen at hydrogen, ang may lowest value po dyan ay yung nitrogen, which is equal to 6.25 mole. So i-divide po natin yung dalawang value na yan na 6.25 mole. Okay? And then i-cancel po natin yung unit na magkakapareho. In this case, mole naman po magkakapareho. So nawalan na po ng unit, no? Sa part po na ito. Simplify na po natin. I-divide po natin yung 6.25
Sa 6.25, the answer is only 1. And then for 12.5 over 6.25, the answer is 2. And that is now the possible full number ratio for element nitrogen and hydrogen. Meaning to say, yung 1 po ay kay nitrogen at yung 2 po kay hydrogen. Okay? So gamit po yung number na yan, the empirical formula is N1H2. Yung mga number ay nagiging subscript na po pag pinag-combinahan natin sila sa mismong element. Kaya po, nasa baba na po yung number or in the form of subscript kasi po sila po ay yung mismong number na ng atom ng element na yan or subscript na siya. Okay? So, siguro maliwanag po sa part na to, no? Step 1 pa lang to. Nakuha pa lang natin yung kanyang empirical formula. No? Gano'n na agad kahaba. Okay, step 2. Puno tayo po sa step 2. Sa step 2 po natin, sabi po doon, ay i-determine daw po natin yung molar mass ng empirical formula. Ang empirical formula po natin ay N1H2. Paano ba i-determine ng molecular formula o molar mass, no, ng isang compound? Ang sabi ko kanina, so kunin lang po natin yung subscript, no, sa baba na number ng element, no, dito hydrogen 2, i-multiply po natin sa atomic mass na may kita po sa periodic table. So kanina, ang atomic mass po ng hydrogen is 1. So kunin po natin yung product, that is 2. Ganun din po ang gawin natin sa nitrogen. Sa nitrogen, ang kanyang subscript ay 1. Ang kanyang atomic mass na makikita po sa periodic table ay 14. So kunin po natin yung product, that is 14. So para makuha natin yung molar mass ng ating empirical formula, i-add lang po natin yung dalawang number. So 2 plus 14 will give you 16 and the unit is always grams per mole kapag molar mass po ang pinag-uusapan natin. Okay. So, nasolve na po natin yung step 2. Nakuha na po natin ang molar mass ng ating pong empirical formula. Nagagamitin po natin sa step 3. Okay? So, step 3 po tayo. So, ito po yung formula sa pag-determine po ng subscript na binabanggit ko po kanina. Sabihin po natin yung X niyan stand for subscripts. That is equal to given molecular mass over molar mass of computed empirical formula. So, yung molecular mass po ng substance, ibigay na po yun sa problem. Ang molar mass po ng empirical formula, ay dyan na po siya. Nakompute na po natin kanina-kanina lang. That is 16 grams per mole. So, ang gawin po natin ay i-substitute po natin, no, yung mga kinakailangan data sa ating formula. So, ang nalabas po dyan ay 32 grams per mole. Siya po yung molecular mass ng substance na binanggit po sa problem. And then, yung computed molar mass naman po ng empirical formula ay equal to 16 grams per mole. I-cancel out po natin yung pagkakaparang unit. In this case, yung grams per mole po. So, i-divide po natin ang 32 over 16. So, ang sagot po dyan ay 2. So, therefore, ang x po natin, ang value ay 2. So, yan po yung ating magiging subscript, no? Na kung saan mamultiply po natin sa bawat subscript ng ating empirical formula. So, punta naman tayo ngayon sa last step, no? Which is step number 4. Step number 4 sa ating past discussion, ginamit po natin yung formula po na ito, molecular formula is equal to parenthesis, empirical formula times x. So, yung value po ng x ay 2, ang ating pong empirical formula ay N1H2. So, ang gagawin po natin ngayon ay i-substitute po natin kinakailangan pong mga information or data, no, sa ating pong formula para po ma-determine po natin ang ating molecular formula. So, ang empirical formula po natin ay N1H2. Ang X po natin ay 2. Ayan. So, sa madaling salita, nandiyan na po lahat ng ating information. Ang kinakailangan po natin ay i-distribute po natin o i-multiply po natin yung ating subscript na 2 sa labas ng parenthesis dun mismo sa mga subscript ng element na nasa loob ng parenthesis. So, sa nitrogen, since ang kanyang subscript ay 1, times natin sa 2, so magiging 2 po, no, ang kanyang subscript. Si hydrogen naman, multiply po natin sa 2, so magiging 4 ang kanyang subscript. So, sa madaling salita, ang ating po molecular formula ay N2H4.
Ano naman kaya ang kanyang chemical name na N2H4? Very good. Ang chemical name po ay dinitrogen pentahydride. So yan po ang ating discussion sa pag-determine po ng molecular formula. I hope na tutunan niyo po kung paano po mag-calculate o mag-determine ng molecular formula sa video na ito. So maraming salamat po sa panonood. Kung meron lang po kayong concern, question, or clarification, mag-comment lang po sa baba. O pwede din naman po kayong mag-comment sa ating pong group chat sa Facebook Messenger para nang sa ganun makagawa po tayo ng mga videos pa na kung saan hindi po malinaw sa inyo yung topic sa General Chemistry 1. Lagi po nating tatandaan, sa General 1 Castañeda, kayo po ang lagi una. Maraming salamat po uli. Ingat po tayong lahat and God bless us all.